And thank you for making time. Thank you, Unad, sa prayer na yon. At sa gabing ito ay itutuloy lang natin yung pag-aaral natin ng ah, iba pang mga strategies sa pagbabasa ng Bible. As part of the series ay na nalaman natin na pag nagbasa talaga tayo ng Bible is kailangan kasama ang focus na mind natin. Yan, hindi lang siya scanning ng mga text or yung iba kasing ginagawa, nakikinig, ipiniplay. May mga ganun kasi tayo ngayon eh. Ipiplay mo lang yung sa app, maririnig mo siya. But okay naman yon. Ang mahalaga is focus tayo na napaprocess ng mind natin, yung naririnig natin, tsaka nababasa natin. And then, of course, yung ating inquisitive, magtatanong tayo, may mga katanungan. So, from there, makukuha natin yung message na pinaparating nung binabasa natin. Of course, nandiyan na yung prayerful or yung sinisik natin ang guidance ng Holy Spirit na turuan talaga tayo. Kasi ang Holy Spirit ang tagapagturo. Yun naman ang sabi ng salita ng Panginoon eh. Ang Holy Spirit ang magtuturo sa atin ng katotohanan. So, yung binabasa natin na text na Bible, uh, the Holy Spirit, through our seeking of help sa Kanya, magbibigay sa atin ng full understanding ng message. Yan. At isa rin sa natutunan natin na strategy is yung papansinin ang mga repeated words or phrases. Ayan. So nagkaroon tayo ng ilang pagtingin sa mga passages sa Bible at nakita natin na meron talagang umuulit-ulit na mga salita or phrases at alam natin basta inuulit-ulit ay may emphasis yon, may added weight sa message. Ayan. At maaring yun pa nga ang pinaka topic talaga nung section na yon ng text or ng Bible verses. Ayan. So ngayong gabi naman ay ang isa sa strategy approach sa Bible reading ay medyo may kinalaman sa translations or versions. May kaibahan yung translation at saka version, no? Yung translation kasi is sa language. So, nandyan yung English, Tagalog, Russian, yun, yung mga known languages. So, translation yon. Kasi ang alam naman natin, ang Bible ay initially, ang Old Testament is Hebrew Aramaic. Ang New Testament is Greek. Yan. So, yung translation from that original, kasi hindi naman na tayo, hindi tayo nagsasalita ng, hindi natin lengguwahe ang Hebrew, hindi natin lengguwahe ang Greek. So, kailangan i-translate siya sa lengguwahe na alam natin. At pinaka-common sa atin ay yung English. Yan, kasi widely used ang English. But meron din tayong mga Tagalog or even dialect na version or translation. Yung version naman, ang sinasabi dun sa version ay, for example, ito nakikita natin sa screen, puro English translation to. Yung mga interlinear, NASB, AMP, ESV, yan, up to NIV, NLT, GNT, TLG, MSG. So yan, mga version yan ng English translation. At sa version ay merong
dito nakikita natin tatlong major categories. Yung word for word na translation or thought for thought or paraphrased na translation. Ayun. So pare-pareho silang English pero sa for example, yung New King James Version, yan, yung New King James Version sa itong ESV ay word for word. Ibig sabihin from the word na Hebrew or Greek, ayun ang counterpart niya sa English. Yun. So, ganun siya tinranslate. Kaya yung iba ay faithful pa rin sa King James Version. Kasi itong King James Version, ang pinakaunang word for word translation na ginamit at naging basis ng maraming mananampalataya for centuries. No? Kasi nga, yung translation niya is word for word. Yan. Now, sa pag-usad ng panahon, may mga translation na thought for thought. Ibig sabihin, yung pinaka-idea, yung pinaka-concept dun sa verses na yon ay nata-translate siya yung mga phrase or yung mga sentences, paragraphs, kinukuha yung thought at by that thought doon nila tina-translate. Yan. Kaya mas naintindihan natin, mas madaling intindihin yung NIV, NLT version kasi magaan na siya. Pati yung pagkagamit ng English, mas ma-recent, no? Kaysa sa dito sa mga word for word. Yan. At tandaan natin, yung sentence construction noon is malayong malayo kung paano tayo nagsisentence construct ngayon. Kasi nga, yung noon ay ang context, kultura ng mga Hudyo. Hindi naman tayo Hudyo. At iba rin ang paraan nila ng, yun nga, yung lingwahe noon, yung paraan ng pagko-construct ng mga sentences. So, para mas madaling sundan ng mga recent people, in our generation, yun, thought for thought. So, kinukuha yung meaning and then yun din ang sinasabi, sinusulat, mas madaling i-grasp sa language na yan. Yung paraphrase, ito, malayo na to ito yung pinakamalayo sa original. Kasi nga, talagang nire-reward at gumagamit ng mas mababaw pa na English. Yan. So yung GNT Good News Translation, itong The Message, yan. Ibang-iba na siya, no? Sa original, no? At although nandun pa rin yung thought, no? Matitrace mo pa rin, pero ibang-iba na siya. Same ano pa rin yan. Kaya yung iba, ang sinasuggest, middle ground. Yan, yung thought for thought. Kaya NIV. Yan ang pinaka-popular ngayon. NIV. NLT. Pero kung ikaw ay talagang mag-aaral ng salita ng Diyos, ano ba, magiging theologian, pastor, go deep. Bumalik ka dun sa pinakamalapit na translation, word for word. Yan, King James, New King James Version, or ESV, at ito nga rin, yung NASB, yung American Standard Bible. Yan. Itong interlinear kasi, yan, itong interlinear, makikita natin to sa blueletterbible.org. Pag tinranslate yung may tool kasi doon parang isang option, kiklik mo lang. Makikita mo yung original Hebrew word at saka counterpart na English word. Yun. Tapos may reference na sa Strong's Concordance. Yun. Para ma-interpret, ma-explain kung ano ibig sabihin ng Hebrew word na yun or Greek word na yun. Yan. Ito, malaking tulong to sa
talagang pag-aaral, interlinear. Yan. So, sa blueletterbible.org, online, makukuha yan. Now, ang pag-own ng Bible ngayon ay with this idea, maganda na may access ka sa iba't ibang translation at iba't ibang versions. Yan. So, ang suggestion, kung magiging serious ka talaga sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, ay meron kang at least 2 o 3 Bibles na meron sa bahay mo. Kasi yung isa, sa word for word, yung isa sa thought for thought, and yung pangatlo ay pwedeng paraphrase kung interested ka dun sa mga ganong translation or version, or yung pangatlo ay yung tinatawag na tools or scholarly tools. Yan, mga Bible na may added references or tools. Kasi ito yung magiging guide mo kahit ikaw lang ang nagbabasa ng Bible. May mga nag-research na nag-spend na ng time, nag-cross-reference na sa mga verses sa buong Bible at kinompile nila at kasama na nung Bible na bibilhin mo, i-acquire mo. So yung nakikita natin dito, ilan lamang sa mga Bibles version, no, and translation. So English translation lahat to. Yung nakikita sa pinaka-left ay Apologetics Study Bible. Yan. So yung term na apologetics, ibig sabihin na expect mo sa Bible na to ay nakalin towards defending, or sabi nga dito understand why you believe. Yun. Understand why you believe what you believe. Yun. So, ang mga topics na makikita mo dyan ay may mga controversial topics. No? Na kung saan may encounter mo siya sa mga debate. I mean, kung i-challenge yung faith mo, yung paniniwala mo, yan. Ito yung Bible para makatulong sa'yo kasi maraming pieces of information spread throughout the pages ng Bible na to na dinidil yung mga popular topics na yon na against, or sabihin natin against Christianity or criticism against Christianity, yung faith na yon. So yan ang Bible na kung ganong ka interested, I mean, naka-incline ka dun sa gusto mong makipagbalik-taktakan. Yan. Makipagpalit-palit ang kuro-kuro about topics sa real life topics at related sa Bible at ano ba sinasabi ng Bible, pinaniniwalaan mo. This is the book na makaka-assist sa'yo. Yan. Yung pinakakanan naman, ayan, ito naman ay yan, based sa kanyang title, age specific. Yan. So tayo na mga may edad na, hindi na natin to concern, yung team study Bible. Kasi ang focus talaga yan, yung mga buo nitong Bible na to, for each pages ng Bible, dito sa study Bible na to, ay ang mga tanong, ang mga topics ay may kinalaman sa mga teenagers, forming years ng kabataan. Yan. So siguro sa ating mga may edad na, nandiyan na yung mga tinatawag na devotional. Yan, sa mga devotional, tapos specific pa, men's devotional, women's devotional. Ayan. Meron ding mga Bibles for the working class. Ayan. May mga ganon. But ito lang yung isang example. So this one is NIV. Ayan. Kung makikita rin natin, NIV, sabi nga natin kanina, is thought for thought. No?
thought for thought. Hindi siya yung malapit sa original. At itong nasa gitna naman, ayan, ay tinatawag na Thomson Chain Reference Bible. Kasi si Thomson, yung Frank Charles Thomson, siya yung original compile nito. Itong version na to ay updated and expanded na by another theologian. Ayan. At ang version nito ay New American Standard Bible, which is part pa rin ng word for word. Yan. Ang mga features ng mga Bibles na to, iisa-isahin natin. Yan. So ito yung isang example ng nasa pages ng apologetics. So sa Apologetics Study Bible, may introduction, no? May introduction ang bawat book ng Bible. So sinasabi yung author, kung kailan sinulat, at ilan pang mga information patungkol dun sa book na yon. In this case, this is 1 Corinthians. So bago mo basahin yung 1 Corinthians, ay pwede mong aralin muna ano yung information about it, about the book. Yan. At dahil nga ito ay Apologetics Bible, Study Bible, yan. So ito yung isa example ng topic or article na dinidiscuss. Yan. How does a Christian converse with a Buddhist? Yan. So yan, mga typical na side pages at matututunan mo to how to defend your faith or how to deal with other faith na non-Christian faith. Yan. So another article, what does the Bible teach about homosexuality? Yan. Ang homosexuality kasi is one topic na nakita ko sa tagal ko ng pagbabasa ng Bible, walang topic or walang na-encounter si Jesus na homosexuality nung time niya. So kumbaga isang katanungan ko rin yun, bakit kaya ni-left out ni God yung ganong scenario, pero sa panahon natin ngayon ay sobrang sakit sa ulo ang ng mga Christians ang homosexuality, LGBTIQ. Yan. At ano nga, itong is Apologetic Study Bible, yun, at least meron siyang isang topic na patungkol dyan. Ayan. Okay, ang isa rin kagandahan nitong Bible na to is yun nga, may mga notes naman siya, footnotes. Yan. Ito yung mismong Bible text, no? Yan, ito yung nasa taas. Ito, ano rin to kasama ng mga introduction yata, or ito, article na to. Yan. So may mga footnotes pa siya. Yan. So yung footnotes, additional information about the verse, yan, ano pa yung mga related sa defending that yung mga sinasabi ng Bible verses na yon. Yan. Again, this is Apologetics Study Bible. Ano pa bang mga features ng Bible na to? Ayan. Maganda rin na merong yung Bible natin ay may concordance. Concordance. Ang concordance ay collection ng mga verses under a specific topic. Yan. For example, ito, acceptance. Meron siyang verse na sinabi doon. Yan. Abuse. Yan. So, may mga verses na nire-refer siya. Yan. So, maganda na merong concordance yung Bible natin. Kung walang concordance yung Bible natin, may nabibili namang separate na concordance lang. Yan. May nabibili nun. So, may mga published books on it. Yan.
So, last na information sa Apologetic Study Bible ay mga recommended books outside the Bible na related sa apologetics. So, maraming apologists, maraming defenders of the faith. Yan. So, ito ay listed lang, isang page lang ito, parang 4 na pages yan. Ganun karami ang magiging counter reference mo na pwede mong gamitin. At among others, marami pang features yung book na yung Bible, no, na Apologetics Bible. At ito pala, yung isa pa na nandun. Gusto kong i-highlight. Yan, comparative ng world religions. Yan, Buddhism, Hinduism. Kasi nga, yun ang context ng Bible na yun eh. How will you defend your faith? So, kailangan alam mo yung mga bagay na ito para mai-proclaim mo yung pananampalataya mo at yung sinasabi ng Bible as opposed dun sa kanilang claims. Yan. Okay. Ito naman ay yung Thompson Chain Reference Bible. So sa Thompson Chain Reference Bible, ang feature niya, yung 2 column nasa loob ay yan ang Bible itself. Yan. So ito ay NASB, no? Yan yung Bible itself. Maganda ring feature niya, yung mga sinabi ni Jesus ay red letters. Yan, naka-red letter sila. Pag naka-red letter, mga sinabi yun ni Jesus. Yung magandang feature rin yun ng Bible na kung magdi-desire tayo na magkaroon ng sariling Bible, ay added feature yan. Not necessarily, but maganda na. Mabilis visually assisted tayo na, ito, minention talaga to ni Jesus. Yan, yung mga red letters. Yung mga nasa side, yan ang mga references. Yan. So, ang dami, no? Per verse yan. So, tapatan yan. Sa verse na to, yan, yung mga, ano yan eh, number and then text. Yung number, yun ang code. At yung code na yun, hahanapin mo sa bandang likod nitong Thompson Chain Reference Bible. Mas may discussion siya patungkol dun sa topic na yun. Kaya, kung may tanong ka dun sa verse na yun, alam ba, may nag-arise na question sa verse na to, sa'yo, malamang, ito yung sagot doon. Yan. At doon mo masusundan kung ano pa ang related topics or related verses dito. Yan. Bukod sa meron din siya mga footnotes, no? Meron pa rin siya mga footnotes. Yan. So, ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay sinasabi lang dito sa ginagawa natin. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay napakahalaga. At kung talagang mahalaga para sa atin matutunan ang salita ng Diyos, we must strive or desire to have the proper tools. Yun yung kumbaga pinaka-idea ngayong araw na to. If you have the proper tools, you will be guided. Of course, we are relying on the Holy Spirit and alam naman natin, itong mga scholars na to, devoted their time to and listening to the Holy Spirit to come up with this. Yun. So kaya ma-assist na tayo. Mas ma-assist tayo sa ating pag-aaral. Yan. Okay, ang isang feature din ng Thompson Chain Reference Bible ay itong synopsis naman ng mga books of the Bible. So nandun pa rin yung sino yung author, like itong Book of Jeremiah, sino yung author, kailan nasulat, yan, ano ang mga themes, yan, at yung synopsis, kumbaga summary or semi-detailed summary ng book na yon.
So, nandiyan kasi kung anong chapter, makikita, anong verse, makikita, at ano yung pinaka-context or ginagawa nun or topic doon sa part na yon. Yan. Bakit mahalaga na alamin yung pinaka overall discussion, dinidiscuss sa Bible, sa book na yon, para hindi rin tayo masyadong maligaw. Ayan. At ang detalye ay doon na, pag binasa natin. Yan, pag binasa natin na yung, alam ba, Book of Jeremiah, at least alam na natin na itong section na to ay ito ang sinasabi pala. Yan, under ng ganitong topic siya. Yan. Bukod sa, kung napapansin nyo naman sa mga Bibles natin, may mga header naman yung mga passages, di ba? May mga sectioning din. So, assisted na rin yon. At kung mapapansin nyo nga, may chapter, verse, partitioning. Yung original Bible, walang ganon. Walang chapter, verse. Puro sulat lang talaga yon. Meron lang nag-effort dati na isang tao or pwedeng grupo sila na lagyan ng chapter and verses para mas madaling i-reference. Yan. Kaya alam natin, John 3:16. Ayun, alam natin, sa Book of John yon, chapter 3, verse 16. Sa panahon natin ngayon. Pero nung unang panahon, yung unang Bible pa noon, walang John 3:16. Book of John talaga yon. Bahala kang maghanap doon kung nasaan yung For God So Loved the World. Ayan. Eh, siguro nahirapan na sila. Wala na silang yung sa pagko-converse. Yon. Kaya nagkaroon sila ng ganong sistema. Yan. Sistema lang. And doon na na-introduce itong mga ganito. Synopsis, yan. Yung mga scholarly activities na ganito. Why not magbigay tayo ng summary natin based sa ating pagkabasa, based sa ating pag-aaral para mas madaling masundan ng mga magbabasa. Yan, ito rin yung makikita natin sa Thompson Chain Reference Bible, mga images, mga topics, yan, ito man topics ito, Journeys of Abraham. Yan, so pag binasa mo yung Genesis kasi, makikita mo naman yung binasa mong Genesis. Pero dito may pictorial, no? Graphic representation, sectioning, mas mabilis mong mag-grasp yung mga nangyari kay Adam. But if you want to go to kay Abraham, if you want to go to the details, basahin mo yung Book of Genesis. Ayan. Ganun naman siya. So marami yan. May mga ganyang makikita sa Bible na chain reference. Ayan. Ito ang isa pa ring example, halimbawa patungkol kay Jesus. Sino ba si Jesus? Anong history ni Jesus? Meron siyang ganitong representation, parang tree, at meron ding mga text-based. Yan, mga table. Yun. Biruin mo, kinumpare ang Matthew, Mark, Luke, and John, yung Gospels, yung 4 na libro, based sa ganitong mga topics at saan mo makikita ang chapter and verse sila. So, malaking tulong, di ba? Although, kung ikaw ay mag-aaral, basahin mo yung Matthew, basahin mo yung Mark, at alamin mo yung mga bagay na to. You will redo the process. Magandang exercise, but sa madalian ng paraan, yan, if you have this Thompson Chain Reference Bible, this is handy sa iyo. Yan. Meron ding mga archaeological text or added pages. Yan. At dito natin makikita na ang mga naranasan, mga lugar, mga artifacts in the past na nakita in our recent times is justifying, confirming yung text, yung nasa Bible. Ayan. So maraming ganyan dyan. Ano pa ba? Hindi nga lang siya colored, no? Siguro mas mahal kasi pagka-colored, mas mahal yung Bible pag pina-color pa yan. Ayan. Although itong Bible na to medyo pricey na rin, but okay lang kasi makakatulong nga. So meron din siyang concordance. Yun. Concordance. So ang concordance nga, topic, tapos mga verses sa Bible,
kung saan nabanggit sila. Yan. Kaya kung naghahanap ka ng mga topic, may narinig kang isang term, yun, sa word study, no, yung approach na word reading the Bible, may particular word doon, saan pa siya nabanggit sa Bible. Yan. Pwede mo naman i-Google, ChatGPT, but kung walang kuryente, walang internet, maganda na meron kang concordance. At itong Thompson Chain Reference Bible is meron nun. Yan, handy. Okay, ito naman yun sa teen, no? Teen Study Bible. Mga topics niya is, of course, pang teenager. Yan, so may mga ganyan siya. God is pro-life. Mga topics na dinidiscuss sa panahon nila. So may mga sections katulad ito, yung 2 Timothy, hindi siya introduction sa book, but more on ano yung gusto nilang i-focus ng teens. Character. It's about character naman. Character building. Leadership. Leadership. Of course, Timothy is apprentice ni Paul. Kabataan siya, si Timothy, during his time. And maps. Yan. Bakit importante ang mapa? Kasi dito, ma-amaze ka talaga na yung makikita mo sa Google Maps, nandun pa rin yung mga lugar na yun. Iba nga lang ang pangalan, pero yan pa rin. Sila pa rin. And it only confirms our knowledge about the Word of God. Na totoo yan. Nangyari yan. At ang mga sinulat dyan ay, imagine, consistent from Genesis to Revelation, no? Written in a span of 1,500 plus years. Ang authors ay 40 plus people. Mahirap gumawa ng libro. Naiisa ang team in that time. Wala. Ang mga authors ng mga libro ngayon, no, kaya lang siguro hanggang 5 generations, no? Book 1, Book 2, Book 5, Book 7. Yeah. Pero yan, yung 66 books, wala. Ang Bible lang talaga. At aral na aral, marami nag-aaral ng Bible kasi nga ang mga pangyayari, lalo na sa ating panahon, ay nasulat na sa Bible. At marami tayong inaabangan ng mga prophecies pa na paparating at mangyayari pa sa panahon natin at mga darating pang panahon. Yan. So, it's good to desire na meron tayong special Bible. Yan. Hindi lang siya ordinary Bible. Of course, walang problema sa mga ordinary Bible. Ang magre-rely tayo sa Holy Spirit, yung ordinary Bible natin, of course, mura siya or pwede mo siyang hingin lang. Yan, libre. Pero pagka gusto mo siyang maging serious talaga sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, mag-desire tayo na meron tayong handy copy ng mga similar sa apologetics, similar sa Thompson Chain Reference, or yung mga devotionals, yan, mga specific sa edad natin. O, yun. Magre-research talaga tayo. Yan. Kung wala naman nun, magre-rely tayo sa online. Kaya lang kasi sa online, sobrang dami ng information, no, na magpa-pop up. Yan. At ang reference naman din nila ay mula sa mga iba't ibang Bible. But if you can establish a system, a strategy of your own na online ang counterpart, like Blue Letter Bible or Bible Gateway, yan, meron naman silang mga helps na binibigay. Yung iba nga lang, para mas deeper, may bayad din yon. May subscription.
na babayaran ka. But may improve talaga ang understanding mo ng ng Bible, ng mga nasulat diyan. Yan. So this is another one of the strategies. Okay ba? Yung first Bible ko noon na na-acquire ko, I think bago ako mag-high school, meron siyang introduction at saka synopsis. Yun yung na-acquire ko na Bible. Tagalog siya, makapal, pero maliit. Hindi siya yung, kasi doon, malalaki yung Bible nun eh. Pang halos kasing laki ng bond paper. Itong nabili ko noon ay maliit lang, mga kalahati ng bond paper o mas maliit pa. Pero medyo may kakapalan. Ang feature niya lang ay mayroon siyang synopsis. May introduction siya at synopsis nga nung uh, book. Ayan. Yun ang nagamit ko for the longest time. Yun ang available sa akin eh. Ayan. Bukod sa, dahil nga may, ang tatay ko ay pastor, sa library niya, yun, marami doon concordance, maraming topical mga books na may topical sections. Yun. Yung topic na to, ano mga verses, yan. Uh, may mga libro talaga na dinidiscuss ang doctrine, yan, doctrines of the Bible. Yun. Yun ang mga side na nakatulong din sa akin. Meron din siyang Thompson Chain Reference Bible, King James Version. Ang kapal, ang bigat. No? Actually, nandito pa sa bahay yan eh. Yan. Kaya bumili rin ako ng isa para sa kay Ezra. Yun. Again, yung mga Bibles na to, kahit maganda ang version, walang effect yan sa ating spiritualidad kung hindi natin babasahin at hindi natin uupuan. Kahit napakaganda niya, kahit ang mahal ng bili mo dyan, makulay yan, hindi mo inupuan, hindi mo binasa, hindi ka nagkaroon ng interest na unawain ang relationship ng sinabi ng Diyos sa buhay natin, sa ating mga struggles sa buhay, sa mga questions natin, mananatili ang disconnected sa atin. Kailangan ma-absorb natin. May mapunta sa atin yung knowledge para pagka kinailangan natin, the Holy Spirit will trigger yung remembrance nung nabasa natin. Ayan. Yun, pinaka maganda rin talaga nga is yung memory verse, no? Ma-memorize natin ang mga verses, key verses na common na ginagamit. Yun. Mas marami tayong key verses, memorized verses. Ayan. Sa kwento nila, like sa China o kung saan sa may mga hindi open ang pagbabasa ng Bible, Middle East, yan. Ang mga tao doon, ang mga Christians doon, sa ulo halos nila talaga ang Bible. Ano? Sa ulo nila ang Bible. Or may strategy sila. Pwedeng sa ulo mo ang book of ganyan, sa iyo ang ganitong book para pag nagsama-sama tayo ay kahit wala tayong dalang physical Bible, tayo, ikaw na tao ang Bible. Alam mo ang Bible. Yan. So, yun talaga ang objective natin sa pag-aaral natin sa panahon natin na to. I-develop natin ang pagmamahal sa salita ng Diyos in our own way. No? In our own way. Meaning, ikaw ang mag-decide how deep you will dig the Word of God. Yan. Of course, hindi natin pwedeng biglain. At magre-rely tayo sa Holy Spirit. Yan. But you will understand, you will feel the need pag nandun ka na talaga na sinisik mo ang Diyos, ang sino ba talaga siya, ano ang stand niya sa mga struggles mo sa buhay, sa mga issues ng buhay, sa mga nangyayari sa panahon ngayon. Makakatulong ang may sariling Bible and yung desire nga na mag-aral.
Ayan. Okay, as an exercise sa gabing ito, and dahil Resurrection Sunday naman, we'll look at some Bible references. Yan, unahin na natin itong New King James Version. Share screen. Yan. So ito yung first 8 verses ng 1 Corinthians chapter 15. At ito yung New King James Version. Pwede natin basahin, Allen? Sige pa. Okay. The risen Christ, faith's reality. Wait lang. Adjust ko lang yung akin. Okay. So, moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believe in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures, and that he was seen by Cephas, then by the 12. After that, he was seen by over 500 brethren at once, of whom the greater part remain to the present, but some have fallen asleep. After that, he was seen by James, then by all the apostles. Then, last of all, he was seen by me also, as by one born out of due time. Amen. Yan. So again, King James Version, New King James Version, word for word yung pagkakatranslate. So mas malapit siya sa original. At kita naman natin, kahit aminin natin, ang challenging basahin, kung na-challenge tayong basahin, lalo pa siguro tayo mas-challenge na unawain yung delivery ng English na to. No? Ayan. As opposed dito sa New Living Translation, NLT. Thought for thought. Si Jen. Ay ba si Jen? The resurrection of Christ. Let me now remind you, dear brothers and sisters, of the good news I preached to you before. You welcome it then, and you still stand firm in it. It is this good news that saves you if you continue to believe the message I told you, unless, of course, you believe something that was never true in the first place. I passed on to you what was most important and what had also been passed on to me. Christ died for our sins, just as the scriptures said. He was buried, and he was raised from the dead on the third day, just as the scriptures said. He was seen by Peter and then by the 12. After that, he was seen by more than 500 of his followers at one time, most of whom are still alive, though some have died. Then he was seen by James and later by the apostles. Last of all, as though I had been born at the wrong time, I also saw him. Amen. Praise God. Anong pakiramdam nyo? Masarap-sarap sa pandinig. Tama? Kasi malapit-lapit sa alam nating English. Yun. So yun yung version. No? Versioning. So itong New Living Translation or NLT version ay malapit sa how we converse today. Si Aterina, kaya ba? Ito naman ang message, the message translation. Yan. Sabi natin, this is paraphrased version. Yan. Kaya ba, Terina? Dali. Friends, let me go over the message with you one final time. This message that I proclaimed and that you made your own. This message on which you took your stand and by which your life has been saved. I'm assuming now that your belief was the real thing and not passing a fancy, that you are in this for good and holding fast. The first thing I did was place before you
what was placed so emphatically before me, that the Messiah died for our sins exactly as Scripture tells it, that he was buried, that he was raised from the dead on the third day again, exactly as Scripture says, that he presented himself alive to Peter, then to his closest followers, and later to more than 500 of his followers, all at the same time, most of them still around, although a few have since died. That he then spent time with James and the rest of those he commissioned to represent him, and that he finally presented himself alive to me. It was fitting that I bring up the rear. I don't deserve to be included in that inner circle, as you will know, having spent all those early years trying my best to stamp God's church right out of existence. Thank you. Ayan. So, yung ilang notable ano dito is yung paggamit ng friends. Kasi dun sa mga nauna, brethren. No? Yan. So, mas mababaw na siya. Tsaka, yung isa rin napansin natin dito is Peter na yung ginamit. Although dun yata sa isa Peter na rin. Pero sa original, yung mas malapit, New King James Version, Cephas. Yan. Ano pa ba? Yung 12 ay sinabi na dito na closest followers. Yan, closest followers. Alam natin naman na yung 12 yon. Although dun sa ibang nabasa natin kanina na version 12 is capital yung 12. So alam naman natin na hindi naman talaga 12 na yun eh. 11 na lang sila. Pero dahil sila ay nung nabubuhay pa si Jesus, 12 apostol. So that 12 talaga ang tawag sa kanila. Yan. Ay sa rin napansin natin dito. Yan. The rest of those he commissioned to represent him. Wala ito dun sa unang dalawa. Natapos di ba kay James tapos kay Paul na. Yan. Yun ang banggit niya. So, nakita natin na habang lumalayo sa original ay yun nga, nadadagdagan yung mga terminologies. Yan. Yan. Dito naman din, ang haba nung kanyang explanation dun sa bakit hindi siya bakit yung pagkasabi kay Paul, no? Kasi dun sa mga unang version, ang banggit niya medyo teka lang Yan. Dito ay di ba banggit niya sa sarili niya? Yan, sa NLT, sa thought, yan. I had been born at the wrong time. Yun, yung sabi niya. Dun sa New King James Version, as one born out of due time. Yan. Medyo halos pareho pa rin, no? Pinagaan lang. Ito ay Old English. Itong NLT, New Contemporary. Yan, mas malapit-lapit. Born at a wrong time. In due time. Pero pagdating doon sa paraphrase na, ang haba na nung sinabi. May sinabi pang inner circle. Yan. Yan. Although alam naman natin, sinabi niya na ang sinasabi lang dito yung pagkaligtas, pagkakilala ni Apostol Paul kay Jesus ay nung panahon na inuusig niya ang church, ang mga mananampalataya. Yun. Basically, yun lang naman ang ano nun. Kaya lang dito sa paraphrase, talagang inexplain niya. Yun. So, yun yung difference ng mga versions sa English. Sa Tagalog, Mira, pakibasa dito sa Magandang Balita, Biblia. Tagalog version.
Ang muling pagkabuhay ni Kristo. Mga kapatid, ngayon pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang pinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ng inyong pagsampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad na sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan, at siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Sa kahuli-hulihan nagpakita rin siya sa akin, kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak nang wala sa panahon. Praise God. So itong magandang balita, Biblia, Tagalog version, malapit-lapit siya sa original. Para siyang thought, yung thought for thought or word for word na translation. No? Although, mas feeling ko ano to thought for thought version na siya kasi mas recent ang translation niya. Pero dahil Tagalog, mas madali nating maintindihan. Yun ang purpose kasi nga nung translation. Now, ang version ng Tagalog naman na to, ang Salita ng Diyos version. ASND. So ito yung mas contemporary, mas mababaw. Okay, babasahin ko. Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Sa pamamagitan nito'y maliligtas kayo kung pangahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko. Maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin, na si Kristo'y namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Inilibing siya, ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Nagpakita siya kay Pedro at sa iba pang 12 apostol. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit 500 na mga kapatid na nagkakatipon. Karamihan sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, ngunit ang ilan sa kanila ay patay na. Nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos sa lahat ng apostol. At sa kahuli-hulihan ay nagpakita rin siya sa akin. Ang katulad ko ay isang sanggol na ipinanganak nang wala sa panahon dahil biglaan ang aking pagkakilala sa kanya. Amen. Yan. So, pansin natin yung gaan ng dating ng pagkatagalog dito. Mas magaan siya kaysa dun sa magandang balita, Biblia. Ayan. At ito, kita rin natin dahil italicized. Yan. Ito, dagdag talaga yan. Yan. Ano pa bang meron dito kakaiba? Ito, yung sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin. Sa original kasi hindi siya aral. Yan. Basta tinanggap niya rin kung ano yung pinakamahalaga sa lahat. Yan. So may konting context na doon sa pagdating sa ang salita ng Diyos version. No, yung thought, nandun na yung thought talaga. Na yung pinakamahalaga sa lahat na yun, yun yung aral, yun yung doktrina. Yan. At ito yung doktrina na si Kristo ay namatay. Yan. Yan. Ito yung doktrina. Okay, bakit masasabi na doktrina? Ang sabi nga dito ay ano yan para siyang
Apostles' Creed, yung ano siya, declaration, statement. Ano talaga siya? Kumbaga, paratang makabayan. Parang ganun siya. Ibig sabihin, lahat ng mananampalataya, sa ulo yan. Na si Kristo ay namatay, na siya ay inilibing, muling nabuhay. Yan, nagpakita kay Pedro. Yan. Yan ay, kumbaga, linyahan. Pagka tinanong ka, oh, ano mo yan, i-recite mo talaga yan. Kung talagang ikaw ay kasama ka namin, na ikaw ay mananampalataya na original, connected ka dun sa original. Yan. So, ito yon, no? Yan. At actually, ito na yung, kumbaga, kung meron tayong isang aalalahanin at isang idedeklara sa ating pananampalataya, maganda sa ulo natin talaga to. Yan. Na ni-recite lang, ni-reiterate lang ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Yan. So ito ay sinalin lang sa kanya. Yun ang importanteng malaman natin dito. Ibinigay lang sa kanya. Sinong nagbigay sa kanya? Of course, the originals, yung mga apostol. Kasi abot pa niya nung panahon niya to. And in terms of timing, this is 1 Corinthians, di ba? Maraming panahon na ang nakalipas bago niya ito isulat. Maraming taon na ang nakalipas bago niya ito sinulat sa mga taga-Korinto. Pero matagal na itong statement na to, no, na si Kristo ay namatay para tayo iligtas sa ating mga kasalanan, na si Kristo ay inilibing at muling nabuhay. Yan. Matagal na yang nire-recite ng mga Christians during their time. Simula nung mamatay ang Panginoon Hesus, simula nung mabuhay siya, at nung bumaba ang banal na espiritu, yung unang Pentecostes, nangaral si Pedro. Yan. Simula nun ay yan ang kanilang panata o kumbaga statement na pag ikaw ay tinanong, ano ang iyong mensahe, ano ang iyong daladalang pananampalataya, ito yon. Si Kristo ay namatay upang tayo iligtas sa ating mga kasalanan. Dilibing, muling nabuhay. Yan. Yan ay i-recite mo. At pag yan ay na-recite mo, kasama ka nga. Yan, kasama ka nga. Kumbaga yan ang memory verse nila noon. Sa ating panahon, memory verse yan. At yan ang patunay na pinaniniwalaan nila na ang Panginoon ay namatay para sa, ang Panginoong Hesus ay namatay para sa ating mga kasalanan, nilibing at muling nabuhay. Yun. Pag pinaral mo pa tong chapter 15, yung mga susunod na verses, more encouragement, more teachings ni Apostol Pablo ay patungkol dun sa benefits na muling nabuhay ang Panginoong Hesus. Bakit napakahalaga na muli siyang nabuhay. At importante yon sa atin na mga Kristiyano na ating Panginoong Hesus ay buhay dahil nagkakaroon tayo ng pag-asa na talagang kahit na tayo mamatay sa mundong ito, muli tayong mabubuhay. At yung pangako niya na ikasama tayo sa paraiso, mangyayari yon dahil siya mismo na pagtagumpayan niya ang kamatayan. No? Hindi siya alipin, hindi siya gapos ng kamatayan. Yan. Kaya yung sinasabi na magbibigay siya ng buhay na walang hanggan, kaya niyang gawin yun kasi walang effect sa kanya ang kamatayan. Yan. So, magandang basahin natin to. Yung chapter 15. At kung sino man ang mag-question sa ating pananampalataya, bakit tayo naniniwala na may life after death, may heaven, may hell, may resurrection, ito yun. Balikan natin tong chapter 15 ng 1 Corinthians kasi si Apostol Pablo ay kumbaga sabi nga dito ay huli na. Actually, huli na at pinakakulelat nga siya. Sinabi naman niya yon na pinakaaba siya sa mga apostol kasi
late na niyang nalaman. At kahit late naman niya nalaman, ay sa kanya pa rin nagpakilala ang Panginoong Hesus. No? Yan. Sinasagot din ito yung tanong na paano yung mga hindi nakapagbasa ng Bible, hindi naabot ng gospel. Kasi di ba, kaya nga tayo mga Kristiyano sinasabi na preach the word, preach the gospel, share the good news. Na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, kilalanin mo siya bilang yung Panginoon at tagapagligtas. Yan ang mga naririnig natin. Paano yung mga hindi nakarinig? Yan, yun ang tanong nila. And how will you attack that? Eh, problema na ni Lord yun. Problema na ni Lord yun. Mga hindi pa, wala sa idea natin kung nakarinig sila ng gospel. Bakit? Ang sagot natin, si Apostol Pablo nga eh. No? Namuhay na sa panahon na yon. Kilala niya, alam niya si Jesus. Pero hindi niya ino-honor. At si Jesus mismo, nagpakilala sa kanya. May paraan ang Diyos. No? May paraan ng Diyos para makilala siya ng tao. Nasa tao lang talaga kung magiging receptive siya. Nandyan ang kalikasan, nandyan ang mga pangyayari. At ang tao nga ay nilikha ng Diyos. Ang imprint ng pagka-Diyos, ang relasyon para makilala ang Diyos ay nasa tao. Yan. Of course, tayong mga tao, gusto natin makasiguro. Kaya nga, nag-share tayo ng gospel. Kung natanggap natin, share natin. Kasi yun na yung pagkakataon, no? Na malaman nila na ang Panginoong Hesus ay namatay para sa kanilang kaligtasan. No? Kasi alaman nila o hindi na may kaparusahan, ay talagang may judgment day ang Diyos. No? Kahit hindi mo pwede ikatwiran na hindi mo alam. Kasi una, may paraan ng Diyos para kilalanin mo siya. Pangalawa, tayo nga na nakakilala na, inaabot natin sila. Talagang tsatsagain lang. Tsatsagain lang natin. May nag-aral na scholar, sabi niya, 24 rejections ang pinaka-common. Ibig sabihin, kung ang isang tao, pwede siyang ma-share ng gospel 24 times. Pero lahat ng 24 times na yon, i-reject niya. Yun daw ang common sa lahat ng mga practices, nag-practice ng sharing ng gospel 24 times. On the 25th, based sa statistics, no? Based sa data, ay doon lamang nila na nagkakaroon ng understanding and acceptance. Yan. Kaya kung tayo magbabalak na mag-share ng gospel, sa una natin pag-share, huwag tayong mawalan ng loob, mahinaan ng loob kung i-reject tayo. Kasi ang common, 24 times na ma-reject ka muna. Sa isang tao sa isang tao. Eh kung iba-ibang tao yan, bilangin mo na lang, pang ilang times mo na siyang pinresentan. Ayan. No, na 24 times ang normal rejection pa. Ayun. So, kung lumampas pa sa 24, 50 times man yan, wag tayong manghinawa. Darating din ang kanilang pagkaunawa. Of course, we trust, we pray to God na siyang kumilos. Hindi naman tayo magliligtas sa kanila eh. Hindi tayo magpapaunawa. We are depending on the Holy Spirit. But we do our part. And resurrection seals the deal. No? Walang ibang relihiyon sa mundong ito na ang kanilang leader, ang kanilang mga dinidiyos ay namatay at muling nabuhay. Tanging ang Panginoong Hesus lamang. Kaya nga napaka-controversial. Yan. Yung kanyang pagpapakilala. Amen? Yan. Okay. So, I hope na encourage tayo na lawakan pa. Gamitin tong strategy na to. Versions and translations ng Bible para mas mag-guide tayo sa ating
pagbasa ng salita ng Panginoon. Yan. At of course, lagi naman nandyan, kung may tanong, pag raise up lang ng question, pwede naman natin pag-usapan. Praise God.